Mox TV News. Magandang umaga mga kababayan, at ako nga pala si Mark at ito ang Mark's TV News. Isang mainit na labanan ang naganap sa halalan sa pagkapangulo ng Estados Unidos na itong Nobyembre 5, 2024. Sa huli, si Donald Trump, ang ika-45 Pangulo ng bansa, ang muling nagwagi sa karera para sa pinakamataas na posisyon. Sa makasaysayang halalat ngayong taon, muling nagtakisan ng plataforma ang dalawang magkaibang panig. Ang Partidong Republiko ay pinangunahan ni Donald Trump na may layuning gawing mahusay muli ang Amerika. Isang plataforma na nagkasulong ng mga konserbatibong pulisya. Sa kabilang panig, si Kamala Harris, ang kasalukuyang pangalawang Pangulo ng Estados Unidos, ay kumatawan sa Partidong Demokratiko. Ang kanyang kampanya ay nakasentro sa karapatan ng mga kababaihan. 4 more years, she'll obliterate our economy, kill millions of jobs. But Donald Trump wants to take our country backward. Women are being denied care during miscarriages. I'm going to do it whether the women like it or not. I'm going to protect them. Trust women to make decisions about their own body. Partikular ang advokasya sa women empowerment at mga patakaran kaugnay sa abortion. Sa kabila ng mahigpit na labanan, si Donald Trump ang nanaig sa botohan matapos makuha ang 321 electoral votes laban sa 236 electoral votes na nakuha ni Kamala Harris. Muli, si Donald Trump ang mahawak ng pamumuno sa Estados Unidos at pinakasamang kapatuloy ang kanyang mga pulisya mula sa kanyang nakaraang termino. Gayunpaman, marami nakatuon ng pansin sa magiging epekto ng resulta ng eleksyon, lalo na't magkaiba ang plataforma ng dalawang panig. Isang trahedya ang tumama sa Bicol region matapos ang paglakas ng tropical cyclone Trami na naging isang tropical storm. Noong ika-22 ng Oktubre, ang bagyong ito na kilala din bilang Christine ay nagdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa na kumikitil sa buhay ng maraming tao. Sa ngayon, iniulat na pababa sa 29 na namatay at 9 ang sugutan sa Bicol dahil sa epekto ng bagyong ito. Ang mga pagbaha at landslide na nagpinilakas pa ng malakas na pagulan ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga komunidad sa rehiyon. Sa ilang lugar, pati ang mga lahat mula sa Barcao Mayon ay dumali at nagdulot ng karagdagang kalamidad. Bago pa man maglandfall ang bagyong Christine, nagdulot na ito ng malawakang pagbaha at landslide na nakaapekto sa libo-libong residente, lalo na sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Ang sitwasyon na ito ay nagbigay daan para sa mga issue tungkol sa flood control budget ng bansa. Sa kabila ng mga kalamidad, lumitaw ang isang issue sa isang pondo na nagkakalaga ng 61 billion piso para sa flood control. Ang pondo ay orihinal na ilalaan na magtayo ng mga proyekto na magkakatulong sa pag-iwas sa pagbaha. Ngunit may mga katanungan kung saan nga ba napunta ang pondo. Dahil dito, magkahayag ang Senado ng isang investigasyon upang alamin kung saan napunta ang nasabing pondo at kung paano ito nagamit. Sinagawa ang investigasyon upang tiyakin kung merong irregularidad sa pag-asa ng pondo para sa mga flood control projects. I went around Paumbong, Kalumpit, Hagunoy, each and every town na pinuntahan ko, each and every barangay. I'm not talking about 1, 2 barangays, all barangays. All barangays are submerged in water. Ano yun? Paano natin sasabing epektibo ang ating flood control program? 183 billion pesos ang programa ng DPWH, just DPWH, just this year, not last year, just this year. And you can go on and on, no? Bumalik ka na past 5, 10 years. And sabihin mo ba effective? Meron ba talagang sumusukat ng effectiveness of our flood control program? Samantala, patuloy ang mga operasyon ng rescue at relief efforts sa mga epektadong lugar sa Bicol. Inaasahan ng tulong mula sa iba't ibang sektor ng gobyerno at mga non-government organization upang maisa ang kalagayan ng mga epektadong residente. Ang mga pondo at tulong ay mahalaga upang matugunan ang pangangailangan ng mga biktima ng bagyong Christine. Ang mga sumusunod na araw ay magiging kritikal sa pagbabalik loob ng mga epektadong komunidad sa Bicol. Maghihintay tayo ng mga update mula sa otoridad upang patuloy nilang tinutugunan ng kalamidad. Maraming salamat sa pakikinig at ako nga pala ulit si Mark at ito ang Mark's TV News.